paano po malaman ng isang tao na siya po ay ligtas? Brother Eli, yun po ang tanong niya. Paano malalaman ng isang tao na siya ay ligtas? Opo. Alam nyo, ang kaligtasan kasi may batayan. Meron po yung mga dapat na pagbatayan sa aklat ng Diyos o sa Biblia. Ang kaligtasan po yung pagsunod, pagtalima sa aral ng Ebanghelyo. Gaya po ng ating mababasa sa unang Korinto 15:1 hanggang 2. Ito po ang sinasabi sa talata. Lagay natin sa screen. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan ito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ayun. Ang ebanghelyo, yan batayan ng kaligtasan, pero merong sinasabing kondisyon. Sa pamamagitan ng wika nito, sabi ni Pablo, ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. So, nasa pag-iingat po yan ng tao. Ang pagsunod, ang pagtupad dun sa sinasabi ng ebanghelyo, nandun po ang kaligtasan. Hindi po kagaya na basta tinanggap mo si Jesus, kahit ano pa mangyari, ligtas ka na. Habang panahon ka ng ligtas, once saved, always saved. Yan po ay maling paniniwala. Nangangailangan tayo ng pagsunod, pag-iingat sa pagsunod. Pagka nawala po kasi yung pag-iingat, ay maaaring maiwala natin yung kaloob na kaligtasan. Gaya ng sinasabi sa aklat naman po ng Juan. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Yan po ang sinasabi. Maliwanag po dyan. Pinag-iingat po ng Diyos o pinag-iingat ni San Juan ang mga kapatid upang huwag ang wika ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Ayun, kasi maiwawala mo yun Sister Luz. Opo. Sabi nila, hindi na raw nawawala yung kaligtasan pag natanggap mo na. Hindi ko matanggap ng konsyensya na ang isang Kristiyano po pwedeng pumatay, po pwedeng mag-drugs, tapos ligtas pa rin. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa Biblia, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Ang ebanghelyo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ayun. So, ang kaligtasan, dependent sa ebanghelyo at sa pag-iingat noong sumusunod sa ebanghelyo, Sister Luz. Yun nga po, Brother Eli. Hindi basta tinanggap mo lang si Kristo, ligtas ka na agad. Hindi ganon. You have to undergo a process whereby you have to be very careful in doing or following the will of God and of our Lord Jesus Christ. Yan ang sinasabi sa kasulatan. At yan hindi naman yan sa isang talata lang ng Biblia makikita. Sa maraming talata ng Biblia, makikita mo talagang ang Kristiyano para maligtas, nangangailangang mag-ingat. Laging sumusunod. Hindi ang pagsunod ay isang araw tapos na, hindi ganon. Gaya ni San Pablo, siya mangangaral na siya, apostol na siya, pero nag-iingat pa rin siya Pakinggan nyo sa unang Korinto 9:27. Ito po ang sabi ni San Pablo, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Nakita mo yan, Sister Luz? Opo. Mangangaral na yan pero hinahampas ko ang aking katawan, sinusupil ko ang aking sarili. Baka pagkapangaral ko sa iba sa anumang paraan, ay ako rin ay itakwil. So may possibility itakwil siya kahit siya mangangaral pa, pagka hindi siya mag-iingat, kundi niya susupilin yung kanyang sarili. Kasi, alam mo, ang Kristiyano, meron self-control yan Hindi ka pwedeng kahit ano na lang, anong bagay gagawin mo Opo. Sa lahat ng paraan, ang isang Kristiyano nag-iingat, kinokontrol ang sarili niya para wag siyang makagawa ng mabibigat na paglabag. Dahil pagka gagawa ka ng mabibigat na paglabag, mawawala yung kaligtasan mo Sister Luz Kahit sabihin pa na ikaw ligtas na ika, sabi nila. Oo, hindi. Maiwawala mo yun pagka hindi ka maingat. Basahin natin
ang ikalawang Korinto 13:5, kapatid na Lu. Ito po ang sinasabi. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ayon, pwede ka pala namang itakwil eh. Kiliwa-liwanag eh. Mhm. Kaya sabi, siyasatin nyo inyong sarili. Examine yourselves. Whether ye be in faith, prove yourselves. Know ye not that your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Malibang ikaw ay itinakwil. Sabi, nagtatakwil ang Diyos. Kahit na nasa iyo na si Kristo, pwede ka pa rin itakwil pagpabaya ka, iiwanan ka. Miski nga yung Espiritu Santo sinasabi eh. Pagka ikaw ay reckless ka, kumbaga sa driver, reckless ka, maa-aksidente ka. Ganon din ang naglilingkod kay Kristo. Pati yung Espiritu Santo, pag reckless ka, lalayasan ka nun eh. Aalis yun. Kaya ang panalangin ni David sa 51 Gs ng awit, pakinggan nyo mga kapatid. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ayun, sabi, huwag mo ang wikang bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Sabi niya. Opo. Di wanag dyan, kapatid na Luz, na po pwedeng bawiin ng Diyos yun. Yung kanyang espiritu sa tao. Nababawi yun eh. Pagka ikaw eh, halimbawa, yung espiritu napipighati sa'yo, lagi na lang ikaw eh, masama ang ginagawa mo, lalayas yung espiritu ng Diyos sa'yo. Basahin natin yung Efeso. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tuloy. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At Yan eh, maliwanag na aalis ang espiritu sa'yo eh. Pag nasa iyo yung kapaitan, meron kang bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, sabi ng Biblia, pagka yan eh, nasa iyo, nagigrieve yung Holy Spirit. So sabi, grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Alisin nyo sa lahat yan dahil pag nasa iyo yan, eh, kahit ba sabihin mo may espiritu ka, aalis yan, lalaya sa iyo yan. Eh. totoo po yan, Brad Eli. Pagka ikaw eh, at ikaw mismo, palalayasin ka ng Diyos pagka sobra ka ng wala kang takot, kahit ano na lang na masama ginagawa mo. Sabi dun sa 5 Gs ng awit, ganito nakasulat. Ang sinasabi, lagay natin sa screen. Bigyan mong sala sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y nanganghimagsik laban sa iyo. Paghihimagsik sa Diyos yung pagka hindi ka tumitigil sa maling gawain, sa mga kasalanan. Sabi ng Biblia, palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang. Kaya, ganyan po kapatid. Ang kaligtasan, malalaman mo kung ligtas ka. Kung nananatili kang nag-iingat, sumusunod sa aral, doon mo lang mararamdaman o malalamang ligtas ka. Ang kaligtasan daw po ay regalo. At pagka daw po regalo, hindi daw po binabawi. Ano po? Aba, ako'y may niregaluhan ako eh. Siyempre, hindi ko naman babawiin. Opo. Hindi niya pinahalagahan nawala eh. Ayun. Hindi man binabawi ng nagbigayan, pero pwede mong iwalayan. Sabi nga ng mga apostol, baka maiwala ninyo ang bagay na aming pinagpapaguran. Sabi ng mga apostol. Naiwawala yan, kapatid. Ayun.